Ngayon, tapos ng eleksyon, napakarami ninyong paninira sa loob ng Iglesia ni Cristo sa social media. Ano, nagtagumpay ba kayo? Hindi. Kami ang naging masaya, ang Iglesia ni Cristo, dahil muli namin nagawa ang aming doktrinang pagkakaisa. Walang sino ang pwedeng gumiba ng pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Dahil ang pagkakaisa sa loob ng Iglesia ni Cristo, yan ay mula sa Diyos. Magandang araw mga kababayan, mga kapatid. Muli ang inyong makakasama, Boss Edgar po lamang. Shout out sa mga patuloy na nanonood ng ating mga videos. Lalong-lalo na po sa mga bago nating subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Maging hindi mga subscriber na patuloy din na nanonood, maraming salamat din po sa inyo. Ngayon po mayroon po tayong ipapakitang video sa inyo. Bibigyan po natin ito ng reaksyon at liliwanagin ko pong mabuti. Dahil itong mamang ating nakita dito mukhang walang alam, hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Pakinggan natin. You remember, in our previous vlogs, marami tayong mga vlogs na where we question the black voting power ng Iglesia ni Cristo. That's why you should share this vlog. Baka makapag-abot pa tayo sa kanila sa mensahe natin na they should use their minds, they should use their intelligence to vote wisely. And assert their independence. Kasi marami na rin mga membro ng Iglesia ni Cristo ay namumulat at nagigising na sa katotohanan. Abay, parang parehas din pala ito ni Epifanio Labrador na marami na raw Iglesia ni Cristong namumulat. Ganito yung mga style ng mga salita ni Labrador, yung marami na. Ang tanong dito, sinong marami na? Pag sinasabi kasing marami ng mga Iglesia ni Cristo, isulat mo dito sa screen para pati kaming mga Iglesia ni Cristo makita naman namin kung sino yung mga kapatid na yun na namulat. Pero kung ang ibig mong sabihin namulat na sa katotohanan, sa aral, sa loob ng Iglesia ni Cristo, matagal na kaming mulat. Ngayon, itong sinasabi mong share it vlog, walang problema. Ito na, sinishare ko na ngayon itong sinasabi mo. Sige nga, tuloy pa nga natin kung ano yung sinasabi pa niya. Ginagamit lang ng mga Manalo family ang reliyon to gain power, to gain money. Sabi niya, nagagamit lang daw ng family Manalo. Ngayon ko lang yun narinig, family Manalo. Wala kasi tayong naririnig sa loob natin na family Manalo. Sa kanila lang yun na to gain power lang daw at sa money. Parang nananaginip yata to, nananaginip ng gising. Sige nga, ano yun pa nga natin? Patuloy pa nga natin panoorin. Meron nga tayo ipi-play na video ngayon na sa isang social media site ng kaibigan ko si Henry Omaga Diaz, na kung saan ay na-interview niya isang top official ng Iglesia ni Cristo. Mayroon daw na-interview si Henry Omaga Diaz na isang top na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Abay, excited yun Sino kaya yun? Matindi yun Expose. Tuloy pa nga natin. At lumabas ito dito sa People's Tonight Online
kung saan sinasabi niya na marami na sa amin ay mulat na. Kumbaga, pagdating sa reliyon, susunod kami kina Manalo at sa mga pastor namin. Pero pagdating sa politika, alam namin ginagamit lang boto namin. Napakagaling naman itong expose na to na top official ng Iglesia ni Cristo na ibunyag itong mga bagay na to. Sino kaya to? Sino kaya to? Lalo akong na-excited Gamit lang yung black voting namin para kumita for greed and for power para ma-appoint yung mga top officials ng Iglesia ni Cristo sa Supreme Court, Court of Appeals, mga Department of Justice, Bureau of Immigration, Bureau of Customs, DPWH, kumbaga kung saan ahensya na pwede kumita at maraming pera, doon ilalagay, yun ang kwan nila, ang susuporta, doon nila ilalagay yung mga membro ng INC. Para siguro, makapagnakaw ang mga yun at malaking donasyon maibigay sa INC. Saan mo ba nakuha itong mga impormasyon na to? Baka sa panaginip mo lang yan nakuha. So na-interview niya itong si sino pa to better, si Menyorca, isang IEC member na sinasabi si Lowell Menorca II. Hirap na hirap ka ba, boss? Tulungan na kita. Hirap na hirap kang magsalita. Hirap na hirap ka doon sa sinasabi ko kung sino eh. Siya si Lowell Menorca II. Sa kaalaman mo at sa kaalaman ng lahat, si Lowell Menorca II, nakasama ko na yan. Nakasama ko na yan. Personal. Dahil yung si Menorca, si Lowell Menorca, napunta yan sa lokal namin. Ako ang kasalukuyang pangulo ng iskan noon. Kaya lagi ko yan nakakasama sa labas. Kaya nakasama ko na yan. Lalong-lalo na sa mga pamamahayag namin noon. At inoobserban ko yung tao na yun dahil may ibang mga kilos yan. O alam mo na, personal ko nang nakasama yon. Ikaw pangalan pa lang, hindi mo masambit-sambit eh. Ako nakasama ko na yan eh. Tiwalag na tao yan. Nangangarap yan na maging ministro sa Iglesia ni Cristo. Estudyante pa nga lamang, hindi pumasa yan eh. Dahil sa mga kabalbala na ginawa eh. Akala ko ba naman kung sinong mataas na opisyal? Anong mataas na opisyal? Walang kaugnayan na yun sa Iglesia ni Cristo. Pinag-i-interview pa ninyo yan. Kala ko pa naman kung sino eh. Si Lowell Menorca II lang pala. Tuloy pa natin, pakinggan pa nga natin. Official pa ng INC na sinabi, INC is no longer about God. Hindi na daw tungkol sa Diyos ang INC. Alam ninyo, si Lowell Menorca II, pumuga yan dito sa bansang Pilipinas. Umiska po yan. Dahil may kaso siyang libelo, adultery. Alam ba niyo yung adultery? Karima-rimarim na kaso. At saka estafa. Alam ba yung estafa? Ganon. Alam ba ninyo itong ganon? Estafa. Kwarta ang pinag-uusapan. Ngayon, ibabato niya sa Iglesia ni Cristo yung pinagagawa niyang kalukuhan. Ikaw nga yung may kasong estafa. Dahil sa ganyan, oh. Tapos, iyan pang i-interviewin ninyo na may kaso nga yan eh. Pumuga nga yan dito sa Pilipinas eh. Dahil may kaso siya. Biruin mo yun, adultery. Karima-rimarim. Estafa. Kwarta. Kaya yung mga sign mo na sa gobyerno makakuha ng kwart, sa gobyerno mapira,
Iyan. Yang expose ninyo ang ganito. Dahil may kaso yan na estafa, yun ang katotohanan. O ito, pakinggan niyo yung pruweba noon. Noon pa kasi ito si Minorca eh. Raw sana ang gagawing cross-examination ng mga abogado ng INC para kay Minorca sa Court of Appeals. Subalit lumabas na pala ito ng bansa. Bukod sa kasong libelo, may kinakaharap ding kasong adultery at estafa sa bansa si Minorca. Yun ang may katotohanan. Di ba? Pinaghahanap na. Hindi katulad mong panaginip lamang, iyan ang may katotohanan. Pinaghahanap na. Court examination sana yan ng mga abogado ng Iglesia ni Cristo sa Court of Appeals. Ngayon, pumuga siya. Natakot siyang makalabuso. Ngayon, sa katagalan ng panahon, nadampot pa pala ni Henry Humager Diaz. Hindi mo ba alam? Niyang na-interview mo sa Canada, wanted yan dito sa Pilipinas. Yung wanted na tao na ginagamit pang Iglesia ni Cristo, ayan may kapilya pang pinakita, sa video niya. Hindi naman yan Iglesia ni Cristo eh. Nagkukunyari pang ministro ng Iglesia ni Cristo. Wala na yan. Wala nang kaugnayan yan sa Iglesia ni Cristo. Tapos na yan. Dahil nga sa may kaso siyang libelo at saka adultery. Grabe. At saka estafa. Kwarta. Di ba? Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Mag-research kayo ng maayos bago ninyo ipalabas dito sa video para i-discourage ninyong Iglesia ni Cristo, mga member ng Iglesia ni Cristo. Wala man lang kayo effective. Nakakatawa lang kayo eh. Magre-research kayo, mali pa. Sabi mo nga yung expose na sinasabi mo. Expose ng taong pumuga dito sa Pilipinas na mayroong mga kaso dito na pinaghahanap dito ng batas, na may mga kaso dito adultery at estafa, wanted dito sa Pilipinas. Yan bang expose ninyo? Expose ninyo na hindi naman Iglesia ni Cristo, na tiwalag sa Iglesia ni Cristo dahil sa mga karumal-dumal na ginagawa. Ganyan na tao sa Iglesia ni Cristo, walang parte yan sa amin, yung mga ganyan na tao. Walang halaga yan sa amin. Sa inyo, yung palang mga ganyan na tao, na may mga kaso na pinaghahanap ng mga alagad ng batas dito sa Pilipinas, abay, napaka-importante pala sa inyo. At pa-expose pa kayo. Hindi ninyo alam yung personalidad ng taong pinapa-expose ninyo. Matagal nang tugtugin yan. Kumbaga sa plaka, gas-gas na yan. Dumalo kasi kayo sa mga pamamahayag ng Iglesia ni Cristo para hindi naman kayo manibago. Para malinawan naman yan utak ninyo. Sayang naman ang utak ninyo oh. Laging malabo. Para luminaw naman, pagdating sa, para malinawan naman kayo ng mga doktrina ng Iglesia ni Cristo.